Magandang umaga po sa inyong lahat at muli tayo po narito. Missionary Salvador Paredes po, ang inyong lingkod. At dumako po tayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon ngayon pong umaga. Ang sabi po ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, manalangin po tayo. Panginoon, thank you once again. Mangusap po kayo at tulungan mo kaming maunawaan namin ang iyong salita. Maraming salamat po sa salita mong ito ng pagpapatawad. Tulungan mo po kami at lalo ka namin, Panginoon, na dakilain sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Now, ito pong salitang forgiveness, ito po yung topic na na-assign po sa akin. Ano po? May connected po ito, mga kapatid. Ito yung resulta ng tinatawag nating salita na atonement, yung salitang justification, reconciliation, at ito pong forgiveness. Yun ang resulta noong tatlong binanggit ko kanina. At ngayon po, mga kapatid, ay sapagkat ang banal na kasulatan ay nagturo na ang Diyos po'y mayaman sa pagpapatawad. So salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa atin. Ngayon po, ang sabi ng salita ng Panginoon ay He is just to forgive us our sins at to cleanse us from all unrighteousness. So tingnan po natin dito, mga kapatid, ang ilang mga bagay patungkol po sa paksang ito ng forgiveness. Una, and makita po natin that we cannot separate repentance and forgiveness. Itong dalawang ito, parang you cannot divorce repentance from forgiveness or forgiveness from repentance. Hindi ho pwede. Sapagkat magkasama po ito na hindi tayo pwedeng patawarin ng Diyos unless na tayo po ay mag-repent sa ating mga kasalanan. And yan po itinuro ng salita ng Panginoon, mga kapatid. In Luke 24 verse 47, and that repentance and remission of sins shall be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. At hindi lang po yan, mga kapatid. In Acts 20:21, testifying both to the Jews and also to the Greek, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So, nakita natin yung repentance at forgiveness of sins. At ang sabi po, Acts 5:31, Him hath God exalted with His right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. So dito, mga kapatid, ay sapagkat alam po ninyo, may mga katuruan, mga kapatid, na lumabas just few years ago, and even maybe it is continuous or even right now, na ang tao po ay hindi na kailangan ang mag-repent. At ito po'y malaking kabalintunaan sa Biblia sapagkat itinuturo at ng salita ng Panginoon ang pagsisisi at kapatawaran. Paano tayo mapapatawad kung hindi naman magre-repent? At sa ganung bagay, mga kapatid, kaya you cannot divorce or separate these two, yung repentance and forgiveness. Kaya doon natin makikita at that the Word of God's teaching of repentance doesn't change even after many centuries. Ibig sabihin, mga kapatid, because the Word of God is settled in heaven, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Nangangahulugan, mga kapatid, it doesn't change yung mensahe ng repentance and forgiveness. At so yun pong ibig sabihin. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong Panginoon na nagpapatawad ng kasalanan. Meron tayong Diyos na handang magpatawad. At ang pagpapatawad ng Panginoon, mga kapatid, ay napakagandang pagbulay-bulayan sapagkat ito yung benepisyo, ito yung benefits na tinanggap natin sa Panginoon. Sapagkat kapag hindi po tayo napapatawad sa ating mga kasalanan, everyday nagkakamali tayo. Ibig sabihin, habang tayo dumadami yung kasalanan natin, bumibigat yung pasanin natin. At lalong-lalo na may kinalaman sa kaligtasan, yung ang tao habang patuloy na nagkakasala, tumitigas ang puso. Tumitigas ang puso.
At so kailangan mga kapatid, yung pusong yan, para yan ay lumambot, kinakailangan mga kapatid, yung paghingi ng kapatawaran at gayon din naman na paglilinis ng dugo ni Kristo sa ating mga puso na narumihan ng kasalanan. So when it comes sa salvation mga kapatid, yung forgiveness ay napakahalaga. Ano po, at maging sa ating buhay pang araw-araw. So we cannot separate repentance and forgiveness. Pangalawa, hindi lang po yan, that God does not keep records of our wrongdoings once it is repented. Kapag ang isang bagay ay naihingi na natin ng kapatawaran, pagka tayo tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, gaano man po kasama, ang sabi ng Bible, mga kapatid, your sins will I remember no more. And it means that God chose to forget. Pinili ng Panginoon, mga kapatid, ang lumimot at huwag nang tandaan pa yung kasalanan ng mga tao kapag tayo humingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Psalms 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgression from us. Katulad ni Paul, mga kapatid, nung siya po'y tinawag ng Panginoon at iniligtas ng Panginoon at siya po'y humingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan, makita natin si Paul was forgiven. Ano po? Because he asked for God's forgiveness. Ayon nga po sa 1 Timothy 1:13, who was before a blasphemer. Matindi po yung kasalanan ni Paul. Pero sabi niya, blasphemer and a persecutor. Pinersecute niya ang church ng Panginoon. And injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Nangangahulugan, mga kapatid, ang Panginoon, kapag tayo humingi ng kapatawaran, ang Panginoon ay nagpapatawad. At kaya gaano man kalaki ang kasalanang nagawa ng tao, kayang patawarin ng Panginoon. Kayang linisin ng Panginoon ang puso ng tao na nagpapakumbaba sa Kanya, tumingin ng kapatawaran. At doon sa kaligtasan, kumbaga lahat ng yan, pinalaya na tayo ng Panginoon sa pagkakasala, pinalaya na tayo ng Panginoon mula sa pagkaalipin ng kasalanan, mula sa kapangyarihan ni Satan, pinalaya na po tayo. Ang tawag, at gayon din naman, nilinis tayo ng Kanyang banal na dugo. Ang tawag po ay pagpapatawad, forgiveness. So, yan naman po, mga kapatid. So, God does not keep records of our wrongdoing when it is repented. So, kaya kumbaga, sa tao, mga kapatid, kaya makita niyo, may mga kriminal, may mga pumatay ng tao, may mga ganitong kasalanan, even doon sa jail, mayroong mga ministry doon, may nangangaral doon. So makita natin, mga kapatid, na bagamat sila'y convicted, sila'y nakagawa ng masama, makita natin na yung pagbabago sa kanilang buhay. Bakit to? Kasi pinatawad na ng Panginoon, nilinis ng Panginoon ang Kanyang banal na dugo at naging bago. Naging bago. Bakit? Because of the forgiveness that we receive from the Lord. At hindi siya nag-iingat, hindi siya tatago pa, hindi siya po, mga kapatid, na nag-iingat ang record ng ating mga nagawang kasalanan sa Panginoon. Wow! Thank God sapagkat merong tayong Diyos na katulad ng Panginoon. So, hindi lang po yan, mga kapatid. Forgiveness is based on what Christ did on the cross. Yan ang ikatlo. Forgiveness is based on what Christ did on the cross. Ephesians 4:32 ang sabi po, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. At isa pang talata, medyo pa. And 1 John 2:2, and He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Nangangahulugan, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, yung Kanyang banal na dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo, yan po ay naging pampalubag loob para sa ating kasalanan. Kaya ngayon, mga kapatid, at hindi lang atin, kundi for the sins of the whole world. At ibig sabihin, mga kapatid, ay
naging pampalubag loob. So hindi, kaya nga po ang tao kapag humingi ng kasalanan, hindi na tayo sisingilin pa ng Panginoon o ng Diyos sa ating kasalanan sapagkat meron nang nagbayad nito. Kumbaga, hindi na tayo parurusahan sa ating kasalanan sapagkat binayaran na ito ng Panginoon. At kasi pagka nagbayad na ang Panginoon ng kasalanan natin, pagkatapos sisingilin pa tayo, ang tawag doon ay double jeopardy. Ano po? So, pero doon natin makikita mga kapatid na dahil doon sa ginawa ni Kristo, doon na siya ay naging pampalubag loob para sa ating kasalanan, kaya tayo napatawad. At ang hinihintay na lang talaga naman ng Panginoon sa lahat ng Diyos, sa lahat ng tao ay magpakumbaba, magsisi at manampalataya sa Kanya bilang Kanyang Panginoon at tagapagligtas. Yun po ang makikita natin sa lahat ng ito. So, we can be sure that 100% we are forgiven. Nilinis na tayo ng banal na dugo. Merong kaligtasan kay Kristo sapagkat iniligtas na po tayo ng Panginoon at pinatawad na sa ating mga kasalanan. Kaya kumbaga makita mo kaya pagka ang tao naligtas, may katuwaan sa puso. Nakangiti, masaya. Bakit to? Sapagkat yung bigat na dala natin na dulot ng kasalanan, nawala. Inalis ng Panginoon. At ayan po ang biyaya ng Panginoon. Now, the result sa buhay natin mga kapatid, the result sa buhay natin, the result is for us is to be always forgiving. Lagi tayong maging mapagpatawad. Sapagkat nagkakamali naman tayo, pinatawad tayo ng Panginoon. So dahil doon, ang resulta niyan, tayo rin naman po ay dapat magpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga po doon sa talatang binasa natin kanina, Ephesians 4:32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Ang dahilan kung bakit may mga taong yung nakagawa ng kasalanan sa iyo, yung mga taong hindi man humingi ng kapatawaran, pero kinalimutan mo ang kasalanan kanilang nagawa. Bakit? For Christ's sake. Pinatawad tayo ng Panginoon, so dapat po tayo maging mapagpatawad din. Ngayon po, may tanong mga kapatid. Sabi nga po ni Peter sa Panginoon, Lord, ang sabi po sa Matthew 18:21, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Hanggang makapitong beses pa? Alam niyo, sagot ng Panginoon dito. In Matthew 18:22, Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. So doon natin ngayon makikita mga kapatid na ibig sabihin limitless. At dahil nga pinatawad tayo ng Panginoon, sino tayo para hindi magpatawad? Dahil tayo pinatawad ng Panginoon, sino tayo para magtanda at mag-record ng mga kasalanang nagawa laban po sa atin? At sino tayo? Sapagkat tayo pinatawad ng Diyos, alang-alang kay Kristo. So, alang-alang kay Kristo, matuto rin tayo magpatawad. That is the result. At kung hindi naman tayo matututo magpatawad, kasi nga po, ang isang palatandaan na tayo po ay Kristiyano na, binago na ng Panginoon, ligtas na patungo sa langit, tayo po ay nagiging mapagpatawad. Sa ating mga kasalanan. Kaya sa ganung bagay mga kapatid ay tinuturo ng salita ng Panginoon na tayo po bilang Kristiyano sapagkat we're forgiven by the Lord, iniligtas tayo ng Panginoon, maging mapagpatawad. At wag din tayo magtatanim. Wag tayo magtatanim. Sa ganung bagay mga kapatid, I encourage everyone na lagi po yung pagpapatawad. Tayo po ang buhay natin talaga habang tayo nandito sa lupang ito ay puro pagpapatawad. Bakit to? Kasi nagkakamali ang tao. Of course, hindi naman to abuse yung forgiveness, but with sincerity of heart, ay nakita na nandoon yung tunay na paghingi ng kapatawaran, nandoon yung pagpapakumbaba. Hindi para abusuhin yung pagpapatawad, kundi bagkus ay ina-avail natin mga kapatid lamang yung privilege at yung blessing na lagi po for Christ's sake marunong tayo magpatawad din sa iba. Yan po, kaya salamat sa Diyos pagka tayo nagpatawad. Actually, pag hindi ka nagpatawad,
ikaw mismo ang nagdadala. Ikaw mismo ang nasasaktan. Ikaw mismo ang nabibigatan. Samantalang yung tao masayang-masaya, samantalang ikaw lungkot na lungkot. Kaya sa ganung bagay, habang tayo nagpapatawad, inaalis natin mga kapatid yung mga pasanin, yung mga dalahin natin. At kaya po may katuwaan tayo kay Kristo, may kasiyahan tayo sa Panginoon sapagkat we know how to forgive. Bakit? Kasi we are forgiven by the Lord. Okay po? So salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. Kaya kung meron mang mga pagkakamali, pagkakasala, matutunan po nating magpatawad. Huwag tayong magtanim, huwag tayong mga kapatid na hindi mapagpatawad. Bakit to? Baka mas malaki pa yung kasalanan natin kaysa doon sa mga taong hindi natin pinatatawad. Kaya po, salamat sa kanyang biyaya at matutunan po natin ang pagpapatawad. Let us pray. Lord, thank you once again sa mga biyaya at pagpapala mo sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sapagkat you forgave us all, Panginoon, ng lahat ng aming mga kasalanan. At dahil po sa ginawa mo, Panginoon, ikaw ay naging pampalubag loob para sa aming kasalanan. Yung dugo mong natigis sa krus ng Kalbaryo ay naging kabayaran ng aming kasalanan. The reason why we enjoy the blessings of being forgiven, Panginoon. Kaya po, Panginoon, salamat po, ang kapurihan at ang karangalan ay binabalik po namin sa iyo. Now help us, O Lord, na lagi pong mapagpatawad din naman. Sapagkat we understand, Panginoon, na ang tao po'y nagkakamali. Of course, not to abuse, Panginoon, yung pagpapatawad, but of course, with sincerity of heart, kami po'y lumalapit po sa iyo, Panginoon. Lord, thank you sa pagpapatawad na ibinigay mo sa amin. Tulungan mo po kami na huwag magtanim, na huwag naming i-harbor sa aming puso't isipan ang kamalian ng aming kapwa. Kundi bagkus, tulungan mo kaming laging mapagpatawad, laging always forgiving. Panginoon, manguna po kayo. Tulungan mo po kaming lahat, palayain mo po kami. At Panginoon, marami pa pong hindi ligtas, kaya po tulungan mo kami ipangaral ang salita mo upang mapatawad din, Panginoon, ng tao sa pagkakasala kapag nauntindihan nila yung gospel mo, Panginoon. Tulungan mo kami ipangaral ang pagsisisi at ang pagpapatawad, Panginoon. That repentance and remission of sin should be preached in your name, Panginoon. Kaya po, Panginoon, tulungan mo kami at pagpalain. At ngayon, Panginoon, hawakan mo nga po ang mga kapatiran, tulungan mo nga po ang iyong mga anak, at Pastor Alex Kalinisan, nandoon po sa ibang bansa, Panginoon, manguna po kayo at kayo po magpala, Ama. Humihingi po kami ng paggawa at pagkilos mo po, pag-iingat mo kay Ma'am Lynn, at hawakan mo rin po at gumawa po kayo sa kanilang buhay. Pangunahan mo nga po, Pastor Ricky Orias, Panginoon. Ingatan si Ma'am Joy at sila po at gumawa po kayo sa kanyang pamilya doon, Pastor Ricky, at maging si Pastor Julius Peñas. Panginoon, hawakan mo po. Tulungan mo nga po ang aming kamanggagawang ito. Hawakan mo nga po sila at patnubayan mo po. At hiniling namin ang basbas mo sa kanilang buhay. Patuloy mo silang patatagin at patuloy mo silang tulungan sa kanilang mga kakulangan ay kayo po, Panginoon, ang siya magpalan. Lord, gayon din naman po, sina Pastor Joe, kumilos lang po kayo, mamay, sa kanilang pamilya. Gumawa po kayo, Panginoon. Panalangin ko po, Pastor Nelly Datur, 10 ng kanyang pamilya at ang malapit na po na mission conference na gagawin, Panginoon, Pastor Nelly Datur, sa kanilang church. Kayo po magpalat, mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. Gumawa din po kayo, Panginoon, sa buhay po nila. At hawakan mo rin po, Pastor Ramiro Odona, mga churches, mga Pastor Ramiro, pamilya niya po, at maging sa mga gawain po nila, Panginoon, kumilos lang po kayo sa mga outreaches. Pastor Nelio, kumilos lang po kayo. Pastor Silaw, Pastor Edward Linderos, Panginoon, Pastor Mike Dingan, Pastor Ray Remogat, Panginoon, hawakan mo nga po at pagpalain mo po ang bawat sa. Pastor Silaw, manguna po kayo, Panginoon. Inaangkin namin ang tagumpay at ang pagpapala mo sa bawat isa, Panginoon. Manguna po kayo. Ang prayer and fasting na gagawin po sa church ni Pastor Sam Cornel, Panginoon, manguna po kayo. Lord, sa iyo po namin tinatagubilin. At marami pa po mga kapatiran na hindi pa po namin nababanggit sa panalangin ito. Kayo po ang magpalat, magpagaling na maraming mga karamdaman at inihiling namin ang paggawa mo. Lord, ang aking pamilya, kumilos lang po kayo kay Mami. Gumilos lang po kayo kay Mulin. Tulungan mo siya, Panginoon. Hawakan mo nga po.
Gumawa po kayo sa buhay ni Mami. Lagi mo siyang ingatan, gabayan. Umilos lang po kayo kay Kana, Panginoon, kay Galilea. At tulungan mo nga po ang aking pamilya sa aking pag-alis, Panginoon, sa Tuesday. Kayo po magbantay at mag-ingat, Panginoon, sa kanila. Lord, salamat po. Inaangkin po namin ang biyaya mo sa aming lahat. Salamat po sa pagpapala. Sa mga panalangin po ng iyong mga anak, Lord, kumilos lang po kayo sa kanila. At si Ninang Autorihos, kumilos lang po kayo. Gumawa po kayo, Panginoon, sa kanyang buhay at mga kapatiran pa na may mga panalangin, mga prayer requests. Hawakan mo ang kanilang buhay, Lord. Thank you po sa pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Marami pong salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you po.